Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. So, we will try to quick discuss all the concerns in terms of OJT. And then dun sa mga hindi maka-attend ay sana kayo ay maka-attend. And then if you have questions, you can raise your hand and then pwede kayong sumingit while I am talking. Okay? So, una, I will be discussing the pre-OJT requirements. Okay, una. So, kita ba? Or masyadong maliit? Okay, ito yung mga kailangan yung i-comply. Endorsement letter, student trainee's personal history statement, we have the CV or the resume, we have the acceptance form, we have the vaccination card, insurance, MedCert, MOA, training plan, proof of enrollment, and parent consent. So, isa-isahin natin yung mga requirements, yung mga kailangan gawin. Ano? So, una, yung endorsement letter. Okay? Ito yung endorsement letter. Okay, kita po ba? Kita po? Medyo maliit, sir. Ayan. Okay po. So, itong endorsement letter, ito ay naipasa ko na sa GC, yung sample templates. Yung lahat ng naka-red, yun yung i-edit ninyo. Ano? Okay? Yung lahat ng naka-red, yun yung i-edit ninyo. Okay, balik ko. Nasa na? Okay, ito. Una, yung header footer, wag babaguhin. Yan na yung template. And then, yung iba, ang pagkakamali, tinatanggal yung black na linya sa header. Ito. So, wag tatanggalin. And then, yung date, yung naka-red, kung kailan kayo magpapapirma sa akin, yun yung date na ilalagay. And then, yung Mr. and Miss, huwag kakalimutan kung sinong sinusulatan. And then, as much as possible, ang gusto ng... Wait lang ha. Gusto ko kasi nakikita rin yung audience. Paano ba yung sharing na... nakikita yung hindi ata pwede, entire screen lang. Sige na nga, yain na. Okay, ulit. Okay, so laging yung susulatan kung sino yung manager or any representative. Kapag babae, ang ilalagay ay Miss, kahit may asawa. Okay, ang Dean's Office ay very particular dito sa Miss. Kapag ka nakalagay ay Mrs., pinauulit. Kanina merong mechanical at welding na nagpapirma sa akin ng endorsement letter. 6 na beses umulit dahil dito sa Mr. and Miss. Mrs. So, ang gusto ng Dean's Office ay Miss ang nakalagay. Okay po? So, kahit may asawa na, Miss pa din ang ilalagay. Okay, second line, position nung sinusulatan. And then, comma, yung pangalan ng company. And then, sunod, yung address ng company. Okay po, complete address. Hindi kailangan yung postal code. Yung kasi iba, President Jose Laurel, Lipa City, Batangas, meron pang 4211. Hindi na kailangan ng postal code. Sorry. And then sunod yung ma'am. So ma'am ang gagamitin kung babae. Tapos kung lalaki ay sir. Okay po? Ang iba nakalagay pa sir, ma'am. So wala nang sir, ma'am. And then yung date, wag nang lalagyan ng word na date. August lang. Sunod, our university requests your good office to provide. Visible ba yung ano? O medyo maliit? Our university, okay na ba? Okay na po. Paki-comment naman ng ano ng voice kasi Okay po. ako ay hindi nakakita. Sakto lang, sir. Okay lang, sige. And then Quality, sir. Ayos. our university earnestly requests your good office to provide on-the-job training. Yung lahat ng naka-block hindi babaguhin. Okay, for first semester, academic year 24-25, so hindi na babaguhin itong 24-25 dahil tayo naman ay sadyang 24-25.
Tapos pangalan ninyo. Okay, first name, middle initial, last name. Tapos he o he is a fourth year. So kung babae, gagawing she. Nakalimutan ko i-highlight tong he. Okay, of Bachelor of Industrial Technology, major in. Kung anong major. Kung automotive, mechanical, welding and fabrication. Yung iba, umulit-ulit din kanina kasi nakalagay sa welding ay welding fabrication. So kapag wala yung end, pinauulit din. Kaya very particular tayo dun sa mga terminologies at saka dun sa mga words. Sunod. Okay, wait lang. Meron daw nagpapa-add. Admit. Okay, balik natin. Sunod, the requested training, industrial. So, ang babaguhin lang itong his field of specialization. And then, yung his training, kung babae, her training. And then, very truly yours, Assistant Professor Brian Makasait. Nawala itong, okay lang naman, na coordinator nakalagay kasi understood naman na OJT. Coordinator set. O kaya naman ay OJT coordinator. Okay po. And then, recommending approval, Dr. Elisa D. Gutierrez. Ang iba nakalagay ay Dr. Irish Giselle Bautista. Hindi siya ang ating dean, si Dr. Elisa D. Gutierrez. And then, itong footer, wag babaguhin. Leading innovation, transforming lives, building the nation. Okay po. Sino pong may tanong sa endorsement letter? May tanong po sa endorsement? Wala. Sure po na walang tanong kasi sige, Chester. Yes, Chester. Sir, ang endorsement ko po sir ay notarized. Hindi. Ang endorsement ay 2 copy ang ipe-prepare, ay 1 copy papipirmahan sa company, papipirmahan sa akin at saka sa din. Tapos pag napirmahan namin 2, isi-xerox. Tapos ipapasa sa company yung original. Tapos yung xerox ipapa-receive sa company. Yun yung ipapasa sa akin, yung receiving. Malinaw po? Hindi ipapa-notaryo ang endorsement. Mr. Quijano, nataas ang kamay mo. Mr. Quijano. Sir, dun sa date po kanina, naglag lang ako. Sa date, kung kailan kayo nagpapirma, yun ang ilalagay na date. May exact date po yung August Wala lang. naman. Kung halimbawa, August 7 kayo nagpapirma bukas, di August 7 ang ilalagay. Pero ang start lahat ng OJT ay August 19. Kaya kahit matapos kayo ng August 18 ng requirements, hindi pa rin kayo pwede mag-start kundi August 19. Yun yung sabi at directives nung tayo nag-OJT orientation. Ang start lahat ng OJT ay August 19. Kapag walang aberya, walang holiday, matatapos kayo ng November 15. Kaya kung may margin of error o kaya may holidays or calamity or bagyo, probably matapos kayo November 20. Kasi ang holiday lang naman November 1, November 30, August 21, and August 30. So, Ninoy Aquino Day, 21. August 26 pala yata, o August 13, National Heroes Day. And then, November 1, November 2, All Saints Day, All Souls Day. And then, November 30, Bonifacio Day. Bonifacio ba yun? Etc. So, in short, probably merong 4 or 5 holidays na pwedeng mag-interrupt sa inyong OJT. Pero kung kayo ay walang interruption, yung 4 na araw lang, so probably more or less November 15 plus 4, so probably mga November 20 to 23 ang tapos ninyo kung wala kayong pasok pag holiday. So, pag holiday, hindi kayo required na pumasok sa company. Kasi kayo ay kagaya ng estudyante, pwede rin kayong mag-holiday. May mga company kasi, kagaya ng mga Toyota, na kapag holiday, wala ring pasok. Okay po? Yes, Chester. Sir, ang record ka lang po ninyo ay Monday to Friday ang pasok. Hindi naman. Kasi po ang sabi po, Hindi naman. po sa amin nga po nun sa Toyota is Monday to Saturday. Okay lang na Monday to Saturday para mas mabilis kayong matapos. Pero dapat ay 8 hours a day lang kung kayo ay may pasok ng Monday to Saturday.
And then kung mag-extend talaga ng overtime hanggang 2 hours a day lamang. Pwede ang Sabado para maagang matapos. Monday to Saturday is allowed. Yes, Neil. Neil. Neil? Sir, wala. Yun na yung Ayun na rin yung tanong. yun na din po yung tanong ko. Okay, so yun yung first requirement, endorsement letter. Okay, second requirement. So we have the student trainee personal history statement. Okay? Ito yung student trainee personal history statement. Meron ba ako dito? Ito. Okay, so pipilapan ninyo. So hindi naman ako particular na kailangan ay printed yung picture. So pwedeng yung picture ay printed lang. Ang mahalaga merong mukha ninyo. Ano? So in short, i-copy paste nyo lang, i-print nyo na yung picture, okay lang sa akin. Hindi ko naman kailangan ng 1x1 or 2x2 picture na original. At ako naman hindi mahigpit, yun lang naman yung requirements natin sa OJT. Ano? So, anong lalagay dyan? Name, last name, first name, middle, age, sex, male, height, weight, complexion, disability, birth date, birthplace, citizenship, civil status. Saan kayo malabo dito? Yung telephone number ng OJT coordinator, OJT head, leave it blanks. Hindi naman mahalaga. Okay? Yung signed at, kung taga saan kayo. Tapos date, kung kailan nyo finilapan. Tapos signature over printed name. May tanong sa student trainees personal history statement. May tanong? Yes, David. Meron. David. Yes po. Ano pong tanong mo, David? Yung complexion po. Hindi ko Ano po ba alam yan? nilalagay sa complexion. Ang complexion ay kulay ng balat. Kung ikaw ay dark, brown, or white. Okay po? Hoy nga pala. Okay po, Pinky. salamat po. What I mean, may mga bagay naman na dapat ay ginugoogle nyo na lang para hindi naman kayo napapahiya. Ginugol ko na po yun. Di ko lang alam kung tama. Google din pag may time, hindi yung puro tanong, okay? Oh yes, Mike Jordan Sige. Gonda. Yes, Mike Ay, Jordan. ingay lang po kasi nag-flash yung sa ano niya doon sa yung kanina. Okay, yung Yung student sa trainee history. Yung telephone number po. leave it blanks Yung na mga lang. telephone number po okay lang. Leave it Thank you po, blanks. thank you po. Leave it blanks na lang. Leave it blanks na lang yung telephone number. Kasi, I myself, ay kahit ako ayoko ipamigay ang number ko, dadami ang magte-text. Leave it blanks na lang yung telephone number. Yes, Chester. Sir, dyan ka po sa CBS, kailang, ano ka sir? Okay lang sir na handwritten or computerized? Computerized para presentable. Okay po sir. Okay. Yes, Jersam. Sir, kahit po dun sa picture ng 1x1, Yes, print na lang. Print. thank you. Yes, Alwin. Sir, paano pag may info na hindi alam? Pwedeng ano? Leave it blanks Okay, na lang. na Leave lang. it blanks. Hindi, kunwari po dun sir sa mga sa head nung nung company namin, hindi namin kilala. Saan dito? Meron ba dito? Sa iba po. Sa iba Dun po. sa ibang sir, requirements. Sa ibang requirements. po yun, sir. Sa ibang requirements, syempre naman, kailangan yung alamin. Okay, aalamin kung sino. So, hindi maring hindi. Bakit? Doon kayo mag-OJT, hindi nyo alam kung sinong head ng company, aalamin nyo. At ilalagay nyo sa forms. Kasi sila ang pipirma sa acceptance letter, ano pa, internship agreement. Kung hindi nyo alam ang pangalan, Hindi sir. paano sila pipirma? Yes, Merwin. Choppy ka, paulit. Sir. Ano po, ibig sabihin po namin doon kung pwedeng sulat kamay na lang Ay, syempre dun sa naman. mga pangunit. Syempre naman hindi. Bago kayo mag-fill up ng forms, alamin nyo na yung mga pipirma at alamin nyo na yung pangalan para mailagay nyo na sa forms. Okay po. Yes, Jersam.
E di kung sa madaling salita po sir, kailangan muna pong pumunta bago gawin po yung mga Of ganyang course. pagpipill up. Ang iba kasi, ganito Yun, yon. thank you. Ang iba kasi, pumupunta na sa company, nag-i-inquire. Halimbawa, si Pedro pumunta sa Toyota. Ngayon, magsasabi siya sa Toyota, Ma'am, kami ga po ay pwedeng mag-OJT po dito. Sabi, pag sinabing, oo, pwede naman, ito yung mga requirements, ibig sabihin, the moment na kayo nag-inquire at kayo in-accept, at kailangan lang magpasa ng requirements, ibig sabihin tanggap na kayo. Ang sunod ng tanong, ma'am, kasi kami po ay may mga endorsement letter, acceptance form, yung mga forms na ibinibigay, dinidiscuss ko ngayon, alamin nyo yung mga detalye na kailangan yung kunin sa company. Para pagpunta nyo sa company at sinabing kayo ay pwedeng mag-OJT sa kanila at kayo tanggap, kailangan nyo na magpasa ng requirements, alamin nyo yung mga pangalan ng tao, telephone number nila, sinong pipirma, and then pagbalik nyo sa company, may filled up na at magpapapirma na lang kayo sa company. In short, formality na lang yung requirements. Nakuha po ba? Yun, nadali. Buti kayong first meet kung kayo yung first na minute ko kasi at least may mga clarification. Yes, Neil Jan. Sir, Yes. sir, paano pag pwede kang malate pag wala pang pag-OJT yan? Paano pag hanggang 19 wala pa? Ay, di pag wala pang OJT, kung kayo mag-start ng October 1, edi January ko kayo mabibigyan ng grade. Basta at the end of the December 15, December 21, bibigyan ko kayo ng grade. Kung hindi kayo tapos, ang ginagawa ng iba ay humihingi ng advanced grades. So, yung advanced grades, edi nabibigyan ko kayo ng grade. Pero na-hold ang inyong clearance at acceptance ng ng tawag doon ng OJT2 kasi ako rin naman ng coordinator ng sa OJT2. So hindi ko kayo tatanggapin hangga't yung mga kulang yung requirements ay hindi nyo na ipapasa. Pero mabibigyan ko kayo ng grades basta makahingi kayo ng advanced grades. Kaya lang, para maiwasan natin yung mga pakiusapan na ganyan, halimbawa mag-start kayo ng September 10. Tansya nyo matatapos kayo December 15, abot pa naman. Pero kung kayo mag-start ng October 1, dun tayo mahihirapan. So as much as possible, on or before August 30 sana kayo ay ma-deploy hanggang katapusan ng August. Yes, Jersam. Okay po, sir. Thank you po. Yes, Jersam. Sir, halimbawa po, yung kunyari kami, nakapag-apply na kami sa buong Batangas City hanggang Lipa City buo. Kumbaga wala po talagang makita. Ano pong mangyayari sa Imposible. sistema po doon? Kasi ang automotive pwedeng mag-OJT sa talyer. Pwede po yun. Basta po, may Yes. papel yung kunyari, may talyer po ako, basta may papel siya. Basta may Kompleto business papel. permit. Basta may business permit. Yun, dali. Okay, sir. Dali. Kaya imposibleng wala. Okay? Yes, Chester. Basta may basta may Business permit. Sir, kadugsong lang po sir nung kunwari nga po sir wala pa pong company. Pwede sir magtanong or humingi po ng kunwari sir referral na company na galing sa Meron tayong list of companies na i-share ko. Hingin ko lang yung drive sa aming OJT office, yung mga list ng automotive companies. Pero sabi ko nga, imposibleng wala kayong mahanapan dahil sa isang barangay laging may talyer. Basta yun ay may business permit, pwedeng doon kayo mag-OJT. Kahit kay Mang Kopweng, basta may automotive shop doon, may motorcycle shop, etc. related sa sasakyan, pwede kayo mag-OJT. Yes, Erish Mike. Sir, yung tinanong ko sa inyo dati, pwede ko kami doon? Yung Saan? sa planta. Yung mayroon naman po sila doong mga small fleets po. Okay lang, Yung basta pwede makita sa training plan na merong touch ng automotive major. Yes, Niljan Titores. Sir. Yes. Sir, nagbabalak po kasi ako dun sa AGNP sa Bawan. Meron daw may related sa automotive. Kahit hindi sobrang super related, sir, okay lang. Basta makita sa training plan na ang gagawin mo ay pang-automotive. Halimbawa, AGNP, ikaw ang magme-maintain ng mga truck doon. Ikaw yung mag-check ng mga sira-sira. Di okay lang. Kasi doon sa training plan, kailangan mag-reflect na merong
related sa automotive ang inyong gagawin, kahit AGN. Okay, sir. Okay, Yes, sir. Thank you. Jersam. Sir, last na lang. Meron Yeah. kasi po kaming alam na talyer lang din po kaso nasa Bulacan. Yung kaya po possible na pwede din po kami doon, halimbawa. Pwede naman, basta tayo magmumowa sa kanila. Okay po sir, thank you. Questions? Joshua Hobilia. Sir, paano sa akin wala po schedule ng medical? Kukunin ko yung ulit yung finalist ngayon. Ibibigay ko yung link. Ito. Share. So, copy link. Paki-fill up dyan. Lalo yung mga wala pang medical tonight para bukas ay masendan ko ng request. Yan yung link. Nasa chat box. Okay po. Okay. Thank you, Nakita? sir. Sir, Yes, Miss Cristel. paano po bukas mo papaperma po sa company? Paano po yung date? Tapos po August 8 po pupuntang school. Ano Aba, po dapat sa ang school ilalagay muna natin? bago sa company. Okay po. Okay, Sige ganito po, sir. yung mga requirements sa school muna kayo magpapirma bago kayo pumunta ng company. Kasi paano kayo pupunta ng company kung wala pang pirma ang inyong endorsement letter? Okay po. Tapos, isang good news, wag na kayong bibili ng clear book. Pumunta lang kayo sa school, bibigyan ko kayo ng clear book. Tapos yung checklist na ito, ipag-print ko na kayo, babayad lang kayo ng piso. Wala naman libre. Pero baka sticker paper ang gamitin ko para ikakapit na lang. Pag sticker paper, edi 5 piso. Okay po, ito, ipag-print ko na kayo nito. Name, year section, post, checklist. Ilalagay sa ibabaw ng clear book. Ang clear book na tagi 80 pesos, libre na. Okay? Ang babayaran nyo lang yung print na piso o kaya pag sa sticker paper ay 5 piso. Okay po. Yes, Joshua Hubilia. May tanong? Joshua? Joshua? Sir, wala na po. Okay na po. Joseph? Sir, ano yung time out pala? Yung Sa- time in, sa time out, ninyo. anong oras kayo nagpasok ngayon? 8:05, sige, tapos time out, edi mamaya na. sige Kahit po, time in sir. na lang ilagay nyo, time in, tapos kung with medical or no. Okay, ang sige ilalagay, po. ang pilapan nyo na lang dito ay itong name, SR code. Ba't nagkaroon ng sipit dito? Okay, lalagay lang ay name, SR code, time in, tapos with medical yes or no. Yung time out kahit wag na. Ako na dyan. Okay pa. And then, Joseph Bagi. Joseph. Sir, ako po yung na-rescue ng sa medical. Bakit? Niligat ako kakapon. Hindi nakaabot. Ang ginawa po, ang ginawa po, di pumunta ako kanina, pumunta po ako doon sa OJT office. Ang ginawa po, pinagawa na lang po ni Ma'am Joanna ng letter, handwritten po. Sabi po, magsasabi na lang daw po sila sa inyo. Kaso, Okay. So wala pa namang bagong schedule. Hindi i-announce ko sa GC pagka meron na uling schedule ng medical. Yes, Niljan de Torres. Sir, tanong lang sir, sa mga requirements na ano lang ipapanotaryo mo doon? Ang ipapanotaryo lang dyan ay internship agreement, MOA, at saka yung parent consent. Sige po sir, yun lang pong tatlo, wala nang iba. Wala na. Yung MOA, kung existing na, di wala nang problema. Thank you sir. Tapos, yung pagpapanotaryo nyon, may kausap akong abogado dito sa Rosario, 80 pesos lang ang isa. So, pagkapasa nyo sa akin, magbigay lang kayo ng pangpanotaryo, kahit dito ko na sa Rosario ipa-notaryo para makakamura-mura. Kasi, yung mga previous OJT ko ay nagpapanotaryo sa Batangas, ay 150 daw ang singil sa kanila, ay napakamahal. Eh di kinausap ko dito, actually 100 yun, naka-discount ako ng 20 pesos. Yes, Jake Russell Quijano. Sir,
Paano po kapag ka meron ng ano? No yung problem. Parent consent na nakanotaryo. Okay lang yon, wala nang problema doon. Pasa na lang po kagad sa inyo. Papasa na lang. Sige po. Sige Papasa po. na lang. Yes, any question? Romeo Caguete. Yes, Mr. Romeo. Sir, paano po yung hindi lang po ako umabot kanina sa medical po? Mapapariskid po kaya yan? Hindi ka umabot. Schedule ko po kanina, hindi pa po ako umabot. Ba't hindi ka umabot? Na-late po ako napunta dun mga 10 na po ako nagpunta Ay, wala na agad? Alas 10 lang? Opo. Bakit daw umalis ng doktor? Maaga po silang nag-cut off Maaga po silang nag-cut off. Ay, ba't 9 po yung cut off ng clinic. Alas 9? Opo, kahapon ay 9 din. Cut off din po kahapon ng 9. Ay, dapat pumunta ka ng OJT office para nasabi mo na dumating ka ng alas 10. Ay, wala na. Opo, sir. Thank you po. Punta ka ng OJT office. Pupunta na lang po ulit ako bukas. Punta ka ng OJT office, sila ang magre-resked. And then sabihin mo na alas 10 ka dumating, ay wala na. Opo, sir. Thank you po. Thank you po. Or kung hindi man, ay mag-fill up ka nitong form na ito, isasama kita sa request. Bukas. Okay? Opo, sir. Opo. Nasaan na ako? Tanong pa, sinong may tanong? Sino pa pong may tanong? Wala na. Sunod na requirements, yung CV. Okay, yung CV sa Tagalog, yung curriculum vitae, yung resume. Walang format. So, kailangan lang makita yung other informations ninyo. Okay? Walang format ang CV. I think naman napagawa na kayo ng CV sa technical writing, so paki-update na lang ng informations. Okay po? Yes, Jersam? Pero naman po, request lang, kung yung pa-explain naman po nung about dun sa, yung halimbawa, yung wala pong MOA, ano nga pong ulit yung parang pinakang gagawin? Wait lang ha, at ako'y mag-headset at ang hina ng inyong boses. Wait lang ha, mag-headset lang ako. Yes po, ano pong sabi mo? Yung po sa request lang, pasabi naman po kung yung pa-explain naman po kung paano pag-ayos ng MOA. Okay, wala pa tayo sa MOA, nasa CV pa lang. Sorry, sir. Okay po, may tanong pa sa CV? Kahina ng... Wala na po siguro. Kahina ng, ng volume. Hindi ko marinig. Okay po, wala nang tanong. Sunod sa CV. Pwede ko pa-flash po nung sa CV. Acceptance form. Okay po, acceptance form. Okay. Ito yung acceptance form. Wait lang ha. Yes po, may nagre-raise ng hands. Sino nagtataas ng kamay? Hello po? Yes, Dave. Dave? Sir. Yes po. RP, ilan lang galang po papipirmahan sa inyo? Yung galang po endorsement letter at internship agreement. Po ang papipirmahan niya. Yes po. Parang yun lang. Kasi yung parent consent, pangalan ko lang ilalagay pero hindi naman ako pipirma. Opo, pero yung tatlong yun ipapasa sa inyo para sa notaryo. Lahat ng dinidiscuss ko dito ipapasa nyo sa akin. Okay po.
Okay po, ulitin ko, lahat ng dinidiscuss kong documents ay ipapasa sa akin. Okay, yung una, itong endorsement letter, ipiprint ng isang kopya. Pagka-pirma ko, pirma ni Ma'am Elisa, ipapaserox ninyo. Tapos yung original, dadalhin sa company. Yung Xerox, ipapa-receive sa company. Tapos yung Xerox, yun yung ipapasa sa Clearbook. Yung Clearbook, ibibigay ko sa inyo. Itong checklist, ibibigay ko rin sa inyo. Ikakapit nyo dun sa Clearbook. Wag nang bibili ng Clearbook, ibibigay ko na. Okay po? Question? Okay. Sunod, student trainer personal statement CV. Nandito tayo sa acceptance form. Yung acceptance form ay ito po. Okay po, kita? Yung mga naka-red, yun yung babaguhin. Siyempre, yung date, babaguhin ninyo. So, example ay August 6, 2024. Tapos, this is to certify pangalan ninyo. So, caps lock, Brian M. Makasaet. Tapos, 4th year level, Bachelor of Industrial. Okay, ang college of Engineering Technology, wag nang babaguhin. Alangilan Campus, accepted as OJT Inc. Pangalan ng company. Halimbawa ay Batangas State University. Mahirap na galaw. Hindi pala ito naka so yan, wag nang baguhin. And then yan, address. Tapos branch, department, section, pangalan ng company, pangalan ng supervisor or manager, training schedule, 8 hours a day, Monday to Friday, face to face, and then Saturday kung halimbawa may online. Required hours 5:40, tapos kailan ang simula? 5 September what? Or August. And then pangalan ng company, Nilo, date, position, department, contact number ng company or nung supervisor, email ad, and then conforme, pangalan ninyo, date, and then pangalan ng inyong parents or guardian. Okay po? May tanong po sa acceptance form? Pero sa color ng text, red pa din or gagawing black? Yung red, gagawing black. Sir, computerized Sir, yung na rin po. effective date po, bukas. Yung effectivity date, kung kailan kayo magsisimulang mag-OJT. Di August 19 po, sir. Thank you po. Kung August 19 kayo mag-umpisa, di August 19 ang ilalagay. Thank you, sir. Thank you po. Yes, sinong may tanong? Tanong. Sir, printed po ulit lahat ito. Printed po lahat. Kaya binibigay ko na sa inyo ang forms ay i-computerize. Bawal po ang sulat kamay at kailangan presentable sa company. Tanong po? Wala nang tanong sa acceptance form. Tapos maya sa JCI, kahit address ay hindi alam ang ilalagay. Wala nang tanong? Sir, ako. Sino yun? David Merwin. Si David, ang daming tanong. Ge. Sir, yung kanina, baka po pwedeng, Alin? pagpunta namin sa, halimbawa po sa Honda. Oh. Yung di po kilala ang supervisor, di baka po pwedeng pag tinanong namin, diretso na kami magpapirma doon. Kahit doon muna, hindi muna sa school. Hindi nga kayo makakapunta sa Honda nang hindi nyo alam ang supervisor kasi magdadala kayo doon ng endorsement letter. So in short, talagang pupunta muna kayo doon para alamin nyo kung sinong supervisor kasi ilalagay nyo sa endorsement. Paano kayo magpapapirma ng endorsement kung hindi nyo pa nga alam ang supervisor? Ngayon, kung ang pinoproblema mo ay pagpunta doon ay hindi mo pa alam, di kailangan bago ka pumunta doon, alamin mo na kung sino. Kasi yung mga previous OJT naman, at saka sa internet naman, nasa search ang pangalan ng supervisor, manager ng isang institution. Halimbawa, i-search mo sa Google, sino yung
manager ng ano ba ang pangalan? Sa Honda Lipa po. Honda Lipa. Nasa-search naman yun. Ano ba kayo? Wala talaga kayong para-paraan ah. Parang may nagtanong, parang meron na akong napirma na mag-OJT sa Honda Lipa. Hindi ko lang Sir, ma-recall. ang ibig sabihin, di pagkatanong namin, diretso na kami papirma sa kanila para hindi na kami babalik uli doon para magpapirma pa ulit. Ay paano ka nga magpapapirma ng endorsement letter kung hindi mo alam ang pangalan na susulatan mo? Doon na po namin tatanong, tapos papaprint na lang kami doon sa malapit. Tapos diretso pirma paano ako sa pipirma? Paano pipirman din kung nandun ka na? Ibabalik ko namin sa inyo. Ay nako. Hindi mo nagigets ang logic. So kayo ay OJT, kailangan sumunod kayo sa protocol. Okay, wala kayong choice. Kahit ayaw ninyo, susunod kayo sa protocol. Okay? Sige. Okay po. Gusto niyo lagi mapaaluan. Ano? Mahina naman aring audio na rin. Ako yun na. Ano sa headset na rin. Pahina-hina. Okay? Okay, so laging tatandaan as OJT, unang-una kailangan ay inyong yung attitude ninyo ay aayusin. Kasi kagaya ng sabi ko kanina sa mga mechanical, pagka kayo ay nag-OJT, ang daladala nyo ay hindi inyong sarili lang. Ang daladala nyo ay unang-una pangalan ng university, pangalawa pangalan ng college. So whatever na inyong gagawin sa OJT, it will reflect the entire university and the entire college. So una, halimbawa, meron sa inyong ka-OJT na nagnakaw. So ang possible consequence nun, mababan tayo dun sa company. Pangalawa, kung hindi man maban, makulong kayo. So iwasang magnakaw, iwasang manira ng gamit, damage to property. So yung mga pinapaayos sa inyong OJT documents and requirements, babasahin ninyo kasi nakalagay dun sa waiver, nakalagay dun sa internship agreement yung mga do's and don'ts na dapat at hindi nyo dapat gawin. Ngayon, kung sa simpleng protocol pa lang na kayo ay pupunta at alamin nyo kung sinong susulatan, kasi talagang lahat ng nag-OJT ay mag-i-inquire muna, Merwin. Walang nag-OJT na pagpunta ay instant, papapirma agad. Nag-i-inquire ka pa lang, papapirma na agad. Ano? So talagang kung hindi alam, kung gusto mo Merwin ay instant, ay bago ka pumunta, magtanong ka na sa FB, sino po ang manager ng Honda. Mag-search ka na, magtanong ka na sa mga kaibigan mo, magtanong ka na sa mga nag-OJT dati para hindi ka mahirapan. Yun lang din naman pala ang gusto mo, ano? And then yung attitude, yun ang kailangan yung ma-mold kasi kung kayo ay magiging professionals, future professionals, kailangan ay dito pa lang sa OJT ay orientation na ito ay kailangan mabago na inyong attitude. So walang gayon, walang instant. Meron tayong protocol. Aalamin ninyo kung sinong manager, aalamin nyo kung sinong susulatan ninyo at ipuput into writings nyo, papipirman sa school bago dadalhin sa company. Ngayon, kung gusto niyo pagpunta sa company ay may pirmado na at ano na, aba, di bago kayo pumunta sa company, kausapin nyo na agad ng company sa via cellphone kung papayag na kayo mag-OJT doon. Kung pumayag, di pagpunta nyo alam nyo na. Ano? Malinaw po? Malinaw po. Salamat. Yes, sir. Si Merwin gusto lagi instant Walang instant. Questions? Dun sa iba? Wala po. Wala po. Yes, Jersam. Sir, ano lang po, konti lang rin. Yung sabi niyo po kanina kasi, di ka pwede po mag-apply sa mga talyer. Halimbawa po, kung ako ang may-ari ng talyer. Ay, walang problema. Pwede din po yon. Oo, alam ko na mga may motor shop ka di yun ang OJT mo. Pa-apply, Jersam. Sir, pwede ka po kung sa mga motor shop lang halimbawa. Oo naman. Automotive company rin naman yun Pwede pala po yon. Okay po. Wait lang ako, wala akong charger. Malobat.
Alam ko ng mga tanong ni Jersam ay laging leading sa kanyang motor shop. Pwede naman yon, Jersam. Pwede naman. Basta yung mga requirements na hinihingi ko, ay di papasa mo. Okay po. Questions? Questions? Okay, sunod. Okay, wala nang tanong sa acceptance form. Vaccination card, ipiprint lang. Okay po, ipiprint lang. Insurance. Okay, ang insurance, hihingi lang kayo sa RGO ng insurance copy. Pagka wala pang insurance ang RGO, dun sa atin sa school, kukuha kayo kahit sa Palawan, yung tagpi 50 pesos. Sir, di kayo may binigay sa aming insurance dati. E di yun, ise-xerox lang. Sir, paano kapag expired na? Parang expired na yun eh. Pag expired na, kukuha. Kahit sa Palawan, yung tagpi 50 pesos. Sige po, sir. Thank you po. Yes, Sean Michael. Sir, ang akin po sa Cebuano. Okay lang. Example ko lang yung Palawan, pwede Cebuana. Kahit nga sa, kahit sa pro-life, okay lang yon. Yes, Nicole. Sir, tanong ko lang po, di po nagsend ako sa inyo ng MOA. Yun po ay from Petron. Saan ko po yun ipapakonsult kung sakali? Sa OJT office. Sige po. Thank you po. Yes po. Sunod. Wala. Okay, sunod na requirements. Medical certificate. So, pagka binigyan na kayo ng med-cert ng clinic, ipapasa sa akin kahit Xerox. And then MOA. Pagka ang MOA existing, lalagay nyo lang dito sa remarks. Existing since last year. Okay, pagka bago, yun talaga, magmo-MOA talaga kayo. So, hindi pwedeng mag-umpisa ng OJT ng walang MOA. Kung may MOA na nung mga previous years, edi yun ang okay. Kaya nga meron kayong 2 weeks para ayusin ang requirements until August 18. So, bago mag-August 19, kailangan ayus ang MOA. Okay, para madali, ang ginagawa ng iba, yung pre-forma, pinifill up na, yung pinasa ko sa GC, tapos pinapipirmahan na agad sa company. Tapos, dadali na agad sa amin at padadalhin sa OJT office para mapapirmahan kay President. Yun ang pinakamabilis na paraan para mapirmahan ang MOA. Yes! Pangalan nito, Mr. Panganiban, Edsel. Sir, okay na pala po. Okay po. Sino pong may tanong pa sa MOA? Okay. Bubuksan ko yung MOA. Sir, yung gamaway, sa inyo kukunin o sa company? Nag-send na ako ng soft copy sa GC. Sige po. I-edit nyo na. Tapos papipirma na sa company. Pag napirma ng company, dadalhin sa akin, papipirman ko kay President. Sa OJT office ko ipapasa. Tapos, kung ilan kayong mag-OJT doon, halimbawa 10, magbibigay lang kayo ng pang-notaryo. Okay? Hindi ko lang alam kung magkano pagka MOA. Parang 200 yata pag MOA or 150. Kasi pagka mga waiver, yun lang yung 80 pesos. Tapos kung ilan kayo, halimbawa ay 10 kayo nag-OJT doon, 200 divided by 10, dag to 20 pesos kayo. Okay po? Okay. Yes, Nicole? Nicole? Sir, isa pa po. Paano po kapag may sariling MOA yung company? Ipapalegal. So, ang gagawin, dadalhin nyo yung proposed MOA ng company, ipapakita nyo yung ating pre-forma, tapos doon nila i-insert whatever yung gusto nila, tapos ipapasa natin sa OJT office, ipapalegal ng meron kasi tayong legal department sa atin sa university, i-review nila yung content ng gustong content ng MOA ng company. Tapos, pagka na-review yun ng legal ng university, saka pa uli ibabalik sa company para papirmahan. So, medyo matrabaho pag may sarili silang content ng MOA. Sige. Thank you po. In short, magpapabalik-balik ang papel kapag ka may sarili pang content ng MOA ang company.
Yes, Jersam. Paano nga po sir pag walang MOA ng isang company? Pag walang MOA, may sinend akong pre-forma sa GC. I-edit nyo siya. Tapos, ipapasa natin sa OJT office. Pagka naman okay na yung content, wala kayong binago, pipirmahan na ng company. Ito yung content. Okay, ito yon, kita ba? Okay, lalagay ninyo ang pangalan ng company. Okay, tapos okay, pangalan ng company. Okay, unay second party. Itong una, second party. Teka, wait. May sample tayo dito eh. Hanapin ko lang. Okay, pangalan ng company, tapos with the principal address, ito, address, and then by its president halimbawa, and then pangalan ng president. Batangas State University at saka yung pangalan ng company. And then ito yung content. So, ang effectivity ng waiver ay 3 years. Tapos, dito sa footer, ilalagay ninyo yung memorandum agreement between BAT State U and halimbawa Toyota Batangas. Okay? So, yan yung form. And then, ilalagay ninyo yung second party kung sinong pipirma. And then, witness. Kailangan may isang witness. And then, ID. Tapos ipapanotaryo yan. Yes, may nagre-raise ng hands. Jeric. Sir, iba po ba yan sa MOA na hinihingi ng company galing sa school po? Ito na yon, ito na yon. Ay ano kasi sir, yung hiningan po kasi kami ng MOA sa Nissan. Tapos po nagpunta po ako sa OJT office. Opo. Tapos po sinend sa akin sir yung yung MOA po. Tapos print na po namin tapos ipinasa na po doon. Yun na yun, okay na yun. Ay ano na yun sir kahit walang mga pirma-pirma na. Ibig sabihin ba yung pirma po galing na yung mga binigay sa inyo ng OJT office wala pang pirma? Meron sir ng mga pirma na po. Ang alam ko kasi meron na tayong ang alam ko kasi may existing MOA na tayo sa Nissan. Ngayon, kung may existing MOA na, ilalagay nyo lang dun sa requirements pag pinasa sa existing MOA na. So, wala nang problema dun. Ano bang hinihingi ni company? MOA ulit? Ano po? Hindi sir, yung MOA po galing sa school, pero po na ipasa naman na namin. Di yun na yun. Ano pang problema dun? Hindi ko magets. Hindi sir, baka lang po kailangan pa ng pirma na hindi na, ibabalik okay na po yun. dyan sa... Kasi may existing MOA na Okay tayo, po. bakit nahingi pa uli sila? Nagtataka naman ako. Next, Mike... Thank you po sir. Sige, Jeric. Mike Jordan Gonda. Mike Jordan. Sir, Garni po, meron po kasing kaklase na kumuha ng MOA po kanina sa school na galing pong yun sa AGNP po. Pwede ka pong same na lang kami. Ang AGNP existing MOA natin, kaya ang ilalagay nyo dito sa inyong front page na ito, existing MOA. Lalagay nyo sa remarks, existing na ang MOA. Existing MOA since 2023. Paano yun, sir? Hindi na po kami mismo kukuha ng talaga. Hindi na. Existing Okay lang na po MOA. yan. Okay na yun. Yes, John Thank you po, Edsel, sir. Panganiban. Gas ang Nissan niya, Nissan Lipa. Alam ko, Nissan Lipa, Nissan Batangas, meron na tayong MOA. Sir, nahingi pa rin sa amin ng MOA eh. Hindi. Kung nahingi ng MOA, punta kayo sa OJT office, hingi kayo ng copy doon, bigyan nyo sila ng printed. Okay? Yes, David, Merwin. Nasa school ka po kayo bukas, sir. Lagi na po kaming nasa school, 8 to 5. Okay po. Pwede na kayo pumunta sa school, magpapirma ng mga requirements tomorrow. Yes, Kim Harley, Masangkay.
Sir, pwede ka pong paulit po dun sa sinabi niyong witness. Yung witness, any member sa company. Kung halimbawa, dinesignate ng company na witness ay technician, edi siyang pipirma. Sa pagperma din po. Bahala yung may-ari o kaya manager kung sinong witness ng MOA. Sige po, sir. Kung hindi pa alam, pwede yung sulat kamay. Question, yung mga nagre-raise ng hand, sino pa yon? Questions? Yes, Christian Di Mayuga. Sir, may MOA na agad din po ang Pandayan Machine Shop. Ang? Pandayan Machine Shop po. Kung may MOA na po. I think meron siya. Kung I recall, I think meron. I-verify natin. Sige po. Sir, pwedeng Sige po, magtanong salamat sa po. school kung nabigyan na nila ng MOA. Pwedeng? Kunya po, di apply po ako, tatanungin ko po yung mga binigyan na nila ng MOA, tapos ako po pupuntahan nyo. Pwede naman, pwede. And then, Sige I po. think, hanapin ko lang yung link ng may existing MOA. Papasa ko rin sa GC. Okay po. Questions? Questions po? Wala. Okay, ang sunod na requirements after MOA is training plan. Okay? Ito yung ating training plan. Okay, internship training plan, ilalagay level, syempre 4th year. Program specialization, kayo ay BIT Automotive. Training schedule, Monday to Saturday, 8 to 5. Duration, 540 hours. Halimbawa, August 19 to November 15. Okay? Tapos, general guidelines for full face-to-face internship. Yan na yon. And then, student outcomes. And then, training plan. Dito sa training plan, yung description, ilalagay nyo dito. Halimbawa, mag-overhaul kayo, mag-change oil, mag-under chassis repair, expected work hours. Halimbawa ay 200 hours ang inyong pag-overhaul, 100 yung pag-wiring, 100 yung ano. Tapos, output deliverables. Di ko ano magagawa nyo. Halimbawa ay nakapag-overhaul kayo, overhaul. Lalagay nyo ng ED. Learning outcomes. Ano yung matutunan ninyo? Okay po. Ito yung ating template ng training plan. Kung nahihirapan, questions, meron akong samples sa school, mabibigyan ko kayo ng samples na training plan. Wala lang akong soft copy, hard copy, ibibigay ko sa inyo nasa school. Yes, Kim Harley Sir, Masangkay. bukas po, pupunta kami dyan. Yes, punta kayo. Kim Harley Masangkay. Sir, ipapasa na agad din po yan or hindi pa po? Ipapasa rin po. Kapag kayo Kasabay nagpasa natin ng yung mga mga iba. requirements na ito, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kailangan kompleto. Sige po, sir. Okay po. May tanong sa training plan. Okay, ang siguro ang itatanong nyo sa training plan, Sir, paano po pagka hindi alam ng company kung anong gagawin namin? Bibigyan ko kayo ng samples na training plan ng mga previous OJT. Tingnan nyo na lang, tularin na nilang ninyo para hindi na kayo mahirapan. Tapos yung oras, training plan naman yon, i-estimate nyo na lang. Sa loob ng 540 hours, halimbawa 20 hours kayong mag-change o 200 hours kayong mag-change oil, 200 kayong mag-overhauling, 140 kayong PMS, preventive maintenance servicing. Edi yun na lang ilagay ninyo para mabilis. So mahirap bang gumawa ng training plan? Question, Hindi. Alwin. Question, Alwin. Okay na sir, nasagot nyo na po. Okay, kung nahihirapan, bibigyan ko kayo bukas ng samples training plan. Tularin nyo na lang. Pero wala akong soft copy dito. Pasensya na dahil ang ipinapasa sa akin ng mga bata ay hard copy. Okay po. Questions? Carlos Miguel.
Sir, bali ilan nga po lahat ng requirements? Lahat 11 po. Ito. Endorsement, student, CB, acceptance, vaccination, insurance, medical, MOA, training plan. Sunod, yung proof of enrollment, yun yung registration form. So, yung registration form na iyon ay hindi nyo na ipiprint. Pag nagpasa kayo sa akin ng requirements, ipapakita nyo lang na kayo ay officially enrolled. So, bakit namin dinodouble, triple check na kayo ay officially enrolled? So, merong rare case, ibig sabihin ng rare, madalang namang mangyari, na merong bata na susunga-sunga pa din kahit papaano. Bakit? Akala enrolled. Click, 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 click. Tapos, pagdating ng September, nung kinuha ko yung master list sa faculty portal, to 28. Pero nagpasa sa akin ng requirements 29. Nung binanap ko si bata kung sino yung walang requirements, si Pedro halimbawa nakita na walang requirements, nung binerify ko, akala daw niya enroll siya. Yung pala, yung final pindot dun sa portal, ilang pindot ba yun? 5. Yung palima, hindi niya napindot. So, hindi siya officially enrolled. So, kailangan, siguradong kayo ay enrolled. Kayo ba, mga lahat ay enrolled? Yes po. Ay dapat lang. Kasi baka kayo ay at the end of the day, kayo ay OJT kay OJT, eh mga hindi pala enrolled. Yes, Angelo. Angelo, magsumbol. Angelo. Tulog na ho yan. Tulog na. Wala sir, wala. Napindot lang ho. Oy, baka kayo ay may mga tanong, ayaw nyo pang itatanong. Tapos sa GC, ultimo issued at issued on, tatanong nyo pa. Ano na sa akin ng mga dapat yung tanong. Yes, David. Sir, nakita ko lang po rin sa insurance na binigay sa amin. Oo. Hanggang ano pa po September 2024, pwede pag-apur Pwede pa. Okay po. Yes. Jan, ano ba yun? Agilitcho po, sir. Hindi ko mabasa. John Mark, Agilitcho pala to. Oy, Mr. Agilitcho. Sir, paano nga po yan? Yung sabi niyo po ay, halimbawa po ay yung si Pedro po, mag-i-inquire po sa isang company. Ano po yung mga requirements? Pag pumunta kayo sa company, mag-i-inquire muna kayo kung pwede kayong mag-OJT. Pag pumayag si company na pwede kayong mag-OJT doon, hihingin nyo ngayon yung pangalan ng manager o kaya contact person, tapos contact number at saka email ad. Tapos, hihingin nyo kung anong requirements ang kailangan nila. Kung ang requirements na kailangan nila ay requirements lang din na pinapapasa ko, isi-xerox nyo lang at bibigyan nyo sila ng copy. O kaya naman sa akin ang xerox, sa kanila lahat ng original. So in short, ang una nyong punta sa company, mag-i-inquire kayo at tatanungin nyo kung papayag silang mag-OJT kayo. Pag pumayag, ibig sabihin, mag-submit kayo ng requirements. Alamin nyo yung requirements, tapos pagpunta nyo yung school, pipirmahan ko yung mga kailangan nyong isubmit sa kanila, tapos pagbalik nyo doon, isasabihin nyo yung requirements, at magpapapirma uli kayo nung kailangan papirmahan doon, para pagbalik nyo doon, na-confirm na kayo ay start na ng August 19, tapos. In short, makakadalawang balik kayo bago kayo mag-start ng OJT. Sir, ano pong requirements po namin? Ano po ay pwede pong dala na po namin pag mag-inquire? Yan na naman tayo. Paano nyo nga madadala yan? Hindi nyo nga alam kung sinong susulatan. Aray ko, Sige po sir, gets. Kasi nga, pag pumunta kayo sa company at hindi nyo pa alam kung sino yung may-ari ng company, paano kayo magdadala ng endorsement letter? Ibig sabihin, pupunta kayo sa company, blanco yung endorsement. Walang pangalan. Hindi pwede. Hindi kami pipirma nang hindi nyo alam kung sinong susulatan. Kaya talagang ang protocol, mag-i-inquire kayo sa company, aalamin nyo kung sinong may-ari ng company, contact number, at saka email ad. Pag pumayag, sasabihin nyo na kayo ay magpapasa ng requirements sa company, magpapapirma lang kayo ng requirements sa school. Tapos babalik kayo sa school, sasabihin nyo sa akin kung saan kayo mag-OJT, ano kayo ng mga forms,
Pagkatapos yung mga forms na yon na may pirma na ng school, may pirma ko na, may pirma na ng din, dadalhin nyo na sa company. Tapos pagka nadali nyo sa company, tapos napirma na uli ng company, ibabalik nyo naman sa akin yung kopya ko. At yung kailangan kong ipa-notaryo. Yes, John Edsel. Sir, tanong ko lang sa insurance, okay lang kahit wala. Hindi pwedeng walang insurance. Kasi yun lang yung protection ninyo pagka kayo nag-OJT. Whatever happened to you during OJT, insurance ang kailangan. Sir, ako yung dinakakuha nun sa school. Ay kahit kumuha ka sa mga Palawan, Cebuana o kahit sa ang institusyon. Pero ang Sige po, pinakamura thank you. yata Palawan, 50 pesos. Thank you, sir. Yes. Paano sir yung insurance sir na pagka-expire nung binigay po nung sa school? Eh di kung expired na, kukuha kayo ng hindi expired. Sir, ano Sir, ano po yun? Sa pagpunta pong pala, sasabihin lang po para sa OJT? Oh, kaya estudyante. Kasi pag hindi nyo sinabing estudyante, ang bibigay sa inyo yung tag-100. Yung kanyo yung tag-50 pesos lang. Sige po, thank you po. Para makamura kayo. Sunod. John Edsel, okay na? Okay na po, okay na. Pakibaba na ng kamay. David Merwin, okay na? Okay na. Apo. Kier Paulo, Kier. Sir, paano po pag ano po, yung sa vaccination card po, paano po pag ano, nawala? Pagka nawala yung vaccination card, nada-download sa online yung inyong e-copy ng inyong vaccination, ipiprint lang. Ano pong way? Sir, yung vaccination ka po yung magpapasa din sa inyo? Yes, magpapasa kayo ng copy ng vaccination card. Sir, ano pong website yun? Website, Diyos ko po. Pabaksin ka ulit, Kier. Talagang po problemahin ko pang website. O ito, hanapin ninyo. Sabihin mo, Anti-rabies. vaccination certificate download. Yan, di ba? Backcert. backcert.doh.gov.ph. Ikakopy ko na. Diyos ko po, mga batang ito. Gusto lahat ay susubo na baga. Copy link. Yan, copy link, vaccination. Diyos ko po. Control B. Ayan na. Tama ga? Copy link. Tama daw. Yun daw eh. Yan. Diyos ko. Minsan naman huwag kayong palatang masyadong tanong pa, sunod. Angelo, mag-symbol. Ay, si Mike pala. Sige, Mike, ikaw muna. Na-mic na eh. Sir, yung sa training plan, sa AGNP, meron na din kay Sir sigurado diyan. Ano po? Meron. Ayun. Sige po, thank you, sir. See you po bukas. Okay. Sunod. Angelo, magsumbol. Huwag mo sabihin na press mo na naman yung raise hands mo, pakibaba na. Abdul. Ano pa nga nito? Abdul Hasim. Sa mga yung hindi po nakapag-attendance po sana. Hindi po kasi kami nabigyan ng schedule sa medical. Ito. Paki-fill up nitong forms na ito. Anong major mo? Di ilalagay dito. Ayan nakalagay. Ipapasok ko yung link ulit. Kakapasok mo lang ba? Hindi po. Ito yung link. Paki-fill up. Okay po. Sunod. Mike Jordan, okay na? Sunod. Kim. Yes, Kim Harley Masangkay. Sa tanong lang po, pag hindi pa po ba nakapag-medical, pwede na rin po akong magpaperma sa inyo? Pwede na rin naman. Basta may schedule na. May schedule ka na ba? Meron na po. Para lang po yung mga susunod na araw. Sige. Pwede nang mag-requirements. Basta yung medical may schedule na. Okay po, sir. Dito may nag-chat. Si Rodolfo. Sir, pwede yung nasa student portal na vaccine card na
Sinend namin dati pa print na lang. Oh, apo, yun na lang. Okay po. Again, yung proof of enrollment, hindi na ipiprint yung registration form. Kapag kayo nagpasa sa akin ng requirements, titingnan ko lang kung kayo ay enrolled. Okay? So, in short, dito sa checklist, i-verify ko lang sa online kung kayo ay enrolled or not. Okay po? And then, nagre-raise ng hand si John Edsel, Panganiban. John Edsel. Sir, ano po yung mga form na valid na ipaperma na sa inyo kahit wala pang perma ng company? Dito mga endorsement, internship agreement. Pero, kung magpapaperma kayo ng mga ganyang forms, internship agreement, rest assured na pumayag na ang company na kayo mag-OJT sa kanila. Kasi, hindi kayo pwedeng sumulat ng endorsement at saka ng internship agreement kung hindi pa naman kayo pinayagan na mag-OJT. So in short, bago natin sila sulatan, bago kayong mag-requirements, meron na kayong assurance na kayo ay makakapag-OJT sa kanila. Verbally. Abdul Hasim Mauyag, yes. You're raising your hands. Yes, Mr. Abdul. Abdul Hasim, may tanong ka pa? Wala na. Wala, hindi lang. Okay, Carlos Miguel. Pero yung sa time in, time out lang, sir, kung lahatan po gayon, pati lahat po. First meeting naman tayo ngayon, lahat maglalagin. Pero yung pinaka-concern ko dito ay yung walang medical. With medical schedule, Okay, sir. lalagyan no kung wala pa. Para malagyan natin. Pero pwede kami, sir, dyan lahat maglagay. Lahat sadya kayo mag-fill up. Okay, sir, salamat. Lahat ng umattend ng meeting ngayon. Okay, sir, salamat po. Okay po. Lahat ng umattend ng meeting, mag-fill up ng form na ito. Lalagay nyo lang yes kung may schedule na kayo. Okay po. Questions? Questions po? Sir, pwede po mag-ask ng hindi about sa OJT? Yes, Chester. Ano yan? Tungkol saan? Ano sir, mag-ask lang po sir kung anong araw po kayo pwede sir makapagpa-check po about sir sa thesis. Sa thesis, tingnan natin. Bukas kasi ay Kung anong araw sir kayo free? umaga kasi kami ay OJT ang in-entertain ko. Sa hapon may meeting kami ng 1:00 hanggang 5:00. Kaya pilitin nyo bukas na maaga kayong pumunta kasi baka hindi ko kayo ma-entertain sa hapon. Sa Thursday o Friday siguro. Sa mga Friday. susunod na araw sir, Friday siguro, Friday po. Chester. Friday. Sa Friday. Okay po sir. Yes. Buong araw sir ng Friday. Buong araw ng Friday. Yes, Carlos Miguel. Okay po sir. Thank you po. Carlos Miguel. Sunga. Sir, wala po, hindi ko lang natanggal. Okay po, I think, and then yung last, yung RLE journal, bibigyan ko kayo. Okay, nasa na yun. And then yung last is parent consent, yung waiver. Ito yung pag ipinarint nyo, 2 kopya. Kasi ito yun yung ipapanotaryo. So, pag sa akin nagpanotaryo, di yun nga. Yung isang copy kasi ay iiwan sa abogado, tapos yung isang copy yung sa akin. Okay po, waiver. Yes, Erich Mike. Sir, yung pagka-paperma sa abogado, lahat po ng requirements na papaperman po, diretso iwan na po yun sa inyo. Paulit-ulit. Ang ipapanotaryo lang, internship agreement, parent consent, at saka MOA, yung tatlong yun lang. Pero kapag yun ay may pirma na, ipapanotaryo kahit iwan na lang sa akin plus yung payment. Ako nang bahala magpanotaryo. Pero kung yung MOA ay existing na, wala nang ipapanotaryo. Wala na rin kayong aayusin na MOA. So in short, 2 lang. Most of the time. Questions? And then, ito yung post-OJT requirements. RLE journal, narrative pic with picture or video documentation per company, student feedback, trainers feedback, appraisal, certificate, proof of attendance. Itong mga forms na ito, ipapasa ko yung sa GC kapag kayo ipatapos na ng OJT. Itong RLE journal ay i-release ko sa inyo kapag kayo kompleto ng requirements. Siya ay notebook
and then amounting to 20 pesos. Okay? Notebook siya na doon nyo ililista yung mga activities. 20 pesos yun. Yes, Carlos Miguel? Sir, pag may kakilala naman ng papanotaryo, pwede naman ano, sir. Di naman sa amin. Pwede. Okay. Pag pinasa sa akin, notarize na. Sige, sir. Salamat. Okay po. Questions po? Wala nang tanong? Okay, I will stop the recording.